Mga kababayan, aba talagang grabe na to. Kung totoo man itong sinasabi ni Attorney Harry Roque na tumawag daw sa kanya si President Rodrigo Duterte, ating former president, na gusto na siyang ipapahuli ng ICC. So mga kababayan, talagang nakakalungkot ito, talagang iba na ito, no? Grabe na talaga ito. So pakinggan natin mga kababayan ang ating Attorney Harry Roque. Tapos alam nyo ba ho, tatapatin ko kayo, hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya, nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Naku, ang instinct ko tumakbo sa Davao, sabi ko naman, ano man magagawa ko kung ako'y tatakbo doon. Pero hindi talaga ako nakatulog. Now, syempre, nag-amoy-amoy ako kung ano nangyari sa Davao. Abay, parang may katotohanan ng sinasabi niya dahil nakakahalap ako ng balita na i-disband daw ang Task Force Davao. Itong Task Force Davao ay mga 700 na mga sundalo yan. No? At sila ay binuo para protektahan nga ang Davao sa banta ng terorismo. Pero syempre, alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ugo-ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. At ewan ko lang kung kumpirmado, pero nakakalap din ako ng impormasyon na lumipad daw noong Sabado ang Chief of Staff, si General Browder, dyan sa Davao. No? Hindi ko alam kung yan yung kanilang mga pinag-usapan. No? Pero ang kumpirmado, hindi kumpirmado na alam na ng mga Task Force Davao na parang may order na bubogin na sila. So hindi natin alam kung ano mga mangyari sa susunod na mga araw. Pero ganun pa man, I'd like to assure you na meron naman tayong mga contingency plans. Abangan na lang kung anong susunod na kabanata. Pero ngayon, pag-usapan natin, ano ba? Pwede bang magkaroon ng reconciliation pa sa panig ng Marcos Duterte? Well, bago po tayo mag-broadcast ngayon, nanood ako ng YouTube at isa sa napanood ko ay si Congressman Sandro Marcos na nagsasabi na ang oposisyon daw, mga dilawan at pinklawan, ang siyang pilit na pinagsasabog ng Marcos Duterte dahil alam nila na kinakailangan masira ang pagkakaisa ng Marcos Duterte para sa darating na midterm election ay makabalik ang mga dilawan at pinklawan. Well, posible po yan na talagang, siyempre, matutuwa ang pinklawan at saka dilawan kung tuluyang mabibiyak ang Marcos Duterte. Pero huwag natin kalimutan, no? May mga kamag-anak ang First Lady natin doon sa Dilawan Pinklawan. Napakalakas ng chismis na ma-appoint daw as bilang Secretary of Agriculture itong si Marojas. No? Hindi nga nangyari, pero kamag-anak kasi. Tapos ang daming mga Dilawan at Pinklawan na nasa kabinete. Ang pinaka-latest nga ay itong si Senator Ralph Recto na nakita nyo naman kung paano nila winelcome sa Lipa nung pumunta sa Batangas si Leni Robredo. No? Napakahirap ng kampanya noon sa Batangas para sa Marcos Duterte, although dahil talagang kasangga at kakampi natin si Governor Dodo Mandanas, overwhelming pa rin ang panalo. Pero ang talagang kingpin doon na senador ay si Ralph Recto at talagang kinampanya niya ay si Leni Robredo. Pati nga yung Vice Governor na si Mark Deviste, siya ay Rosa Robredo Duterte. No? Pero overwhelming pa rin naman ang support para kay PBBM. So, ang tanong ko lang, bakit kinakailangan pang sirain ng pinklawan at dilawan ng Marcos Duterte? Ang dami-dami ng mga pinklawan at Duterte at dilawan sa kabinete. No? Hindi lang naman si dating Senator Recto, nandyan pati si Housing Secretary. No? Alam natin ay in-law ni Jojo Ochoa na napakalapit din. Tsaka siyempre yung mga iba pang economic team, alam naman natin yan na talagang loyal sila doon sa kanilang estudyante sa UP School of Economics na si Leni Robredo. No? At marami pa talagang iba. Nandiyan si Secretary Pascual na talaga namang lantarang naging dilawan yan. No? Pero sa akin, siguro, he just wants the best, kaya kinuha niya. Pero ang punto nga, hindi na kinakailangang pagbiyakin ang Marcos Duterte as far as the dilawans are concerned at pinklawan kasi ang prediction ko, baka magkaroon nga sila ng common slate pagdating ng eleksyon. Baka humiwala yung mga Duterte at magkaroon ng common slate ang Marcos kasama mga dilawan at pinklawan. Tandaan niyo po yan. Sinabi ko po sa inyo yan. Okay? Lalong-lalo na dahil marami ring mga brads
sa fraternity itong si Specker, no, doon sa kabilang kampo, kasama na si Francis Pangilinan na siguro magbabalik na senador, no. So hindi malayo yan na po pwedeng sumama sa isang slate ang Francis Pangilinan sa Marcos na kampo.